siguro tayo po ay mag-uumpisa na sa ating pong online Bible study para sa gabi pong ito. Marahil ay awitin po natin itong Ako ay iyo, O Panginoon. paglilingkod nang ako ay magusto ng matatag na pagtitiwala at sa iyo'y sumunod. Pinabig mo ako, O Jesus, sa dinamatyan mo krus. Nilapit mo ngayon, O Panginoon, sa dudumong dumalong. May kalaliman ng iyong pag-ibig na di ko pa malilimutan. Ngunit ang ilog ay kung natawid, saka ko mababati. Ilapit mo ako, O Jesus, sa dinamatyan mo krus. Ilapit mo ngayon, O Panginoon, sa dugong dumalong. Marahil po ay sunod po natin itong lupang mataas bago po ako tumawag sa mga kapatid na mga mananalang. Buhay ko'y umaakyat bawat araw, isang taas, dalangin ko'y walang likas.
sa langit bumakas. Ang aming ibig tirahan, itaas na sa libutan. Kahit tukso'y lumaksama, pag-asa mo'y ibubuwan. Buhatin mo at itagka ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon na tuklas hanggang sa langit bumagkas. Ang darurukay nais ko na maabot hanggang dulo, hindi magtutugot ako hanggat di mapagkay Kristo. Buhatin mo at itagka ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon na tuklas hanggang sa langit bumagkas. Maraming salamat po mga kapatid sa atin pong inawit. Marahil ay kausapin po natin si Brother Rosalito kung nandyan po para po sa opening prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, banal at dakila po sa lahat. Muli po ay nagpapasalamat kami at malaya kami na makapag-aral muli sa iyong mga salita. Dalangin po namin ang napangunahan mo, ang anak na iyong gagamitin na maghahayag ng iyong mga salita, at maging ang bawat isa po sa bawat tahanan, at maging ang internet connection po ng bawat isa, so din po namin inilalapit. Patuloy po nawa maging pagpapala po ang mga salita sa bawat isa, at upang maging kalakasan po at patuloy na lumago kami sa aming mga pananampalataya. Pangunahan mo po ang oras na ito at panubayan mo po ang bawat isa. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito ang aming samot hiling. Amen. Salamat po Brother Rosalito. Marahil po ay handa na po natin ang ating pong mga puso't isipan sa pakikinig ng kanyang masalita. Binibigay ko na po sa ating tagapagturo si Brother Cristian Gutierrez. May pabeng, magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Kumusta naman po ang ating audio sa ating pong... Okay po. Sige po, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa aklat ng Timoteo, at ngayong gabi po ay nais ko po na talakayin ang 2 Timothy chapter 2 simula verse 3 hanggang verse 7 po. At ganito po ang ating pong mababasa. 2 Timothy chapter 2 simula verse 3 hanggang verse 7. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. At kung ang sino man ay makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Ang magsasaka na nagpapagal ay siyang kailangang
unang makabahagi sa mga bunga. Isipin mo ang sinasabi ko sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita at marahil po ay muli po tayong manalangin at nang sa ganun po ay patuloy po natin na maranasan ang kagandaang loob ng Panginoong Diyos sa ating pag-aaral. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa kalayaan na kami po ay makapag-aral sa iyong mga salita. Salamat po sa pamamaraan na ganito na bagamat kami po ay magkakalayo, kami po ay pinagbubuklod mo. Amin pong hiling na naway pangunahan mo po kami at buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan nang sa ganon ang iyong mga salita ay hindi lamang po namin na makita, matunghayan, kundi ito po ay tumimo sa aming mga puso at magsilbi po ito na mga binhi na tutubo, lalago at magbubunga sa aming pamumuhay. At ang lahat po ng ito ay amin pong hinihiling na may lakip na taus-pusong pasasalamat at pagtitiwala sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Noong nagdaan po ay talakay natin ang simula sa verse 1 hanggang verse 3 kung saan ay nakita po natin ang kalakasan na kailangan ng isang Kristiyano ay hindi magmumula sa kanyang sariling kalakasan, kundi ito'y kalakasan na nagmumula sa Panginoon. At ngayon naman po ay atin pong tatalakayin ang ilang mga bagay na mahalagang bagay pa na tinuran ni Pablo kay Timoteo. Dito sa verse 3, maliwanag na sinasabi rito ni Pablo na bilang lingkod ng Panginoon ay, ang sabi niya, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ito ay dalawang bagay na gusto kong ipakita ni Pablo kay Timoteo. Una, nais ipabatid ni Timoteo ni Pablo kay Timoteo na ang paglilingkod sa Panginoon ay isang mahirap na gawain. Pangalawa, gusto ring ipabatid ni Pablo kay Timoteo na hindi siya nag-iisa sapagkat ito'y nararanasan ng lahat ng mga Kristiyano, lalong-lalo na ang mga tunay na naglilingkod sa Panginoon. Kaya ginamit niya yung salitang endure hardness. Minsan yan po yung hindi masyadong napag-iisipan ng mga mananampalataya, lalo na sa larangan ng paglilingkod. Nakakalimutan nila na ang paglilingkod ay may kalakip na hardness o endurance, no, yung pagtitiis. At itinulad para lubos maunawaan ni Timoteo ang bagay na ito ay itinulad niya ang isang tunay na lingkod ng Panginoon o ang isang tunay na mananampalataya sa isang mabuting kawal ni Kristo. Kaya marahil ay gusto kong tignan natin din ang katotohanan para lubos nating
maunawaan ang bagay na ito ay tignan natin ang ilang mga katotohanan tungkol sa mga mandirigma o mga soldier, sapagkat inihikayat ni Apostol Pablo si Timoteo na maging matatag at magtiis sa mga pagsubok. Kaya ikinumpara ni Pablo ang isang Kristiyano sa isang mabuting kawal ni Kristo Jesus na handang magsakripisyo, sumunod sa disiplina at ipaglaban ang pananampalataya sa kabila ng matinding mga kahirapan at pag-uusig. At para maunawaan po natin ang mga bagay na ito, marahil ay tignan natin ang mga ilang karanasan o nararanasan ng mga soldier o mga military dito sa ating bansa. Yung tinatawag na Philippine Army o sa mga PMAers. Alam natin na sa mga nagdaang panahon nagkakaroon ng issue regarding doon sa mga pinahihirapan na namamatay. At napakabigat ng mga training ng mga military. At ito rin ang paraan upang mawala sila sa pagiging civilian, no? Ibig sabihin yung mahubog sila na bilang isang mga sundalo na mga disiplinado, matatag at handang ipagtanggol ang bayan. Dinidisenyo ang mga training na ito yung upang subukin ang kanilang physical na lakas, emosyon at ang isipan. Ang ilan sa mga pangunahing dahilan kung bakit matindi ang prosesong ito ay halimbawa yung laban sa kalikasan at oras, yung tinatawag na stress inoculation sa mga military. Ang mga sundalo ay sinasanay na gumalaw, magmarcha, lumaban kahit puyat, gutom, na nasa gitna ng matinding ulan, putik. Yan ang mga pagsasanay nila. Layunin nito na masanay ang katawan na gumana ng maayos kahit nasa ilalim ng matinding pressure. At ang mga training ay tumutukoy din ito sa disiplina, matutong disiplinahin ng sarili. At hindi lang yun, kundi yung coordination o yung team effort, yung pagtutulungan. Sapagkat sa pagsasanay, ang isa sa mga tinatanggal sa pagsasanay ng mga military, yung tinatawag na ego o yung pride. Sapagkat kailangan nilang matutong sumunod sa utos. Sapagkat ang pride ay ang tendency nito ay rebellious. Kaya matindi ang mga pagsasanay. Sapagkat dito nila nakukuha yung tinatawag na teamwork. Dahil ang isang military sa labanan, ang buhay ng bawat sundalo ay nakasalalay din sa kanilang mga kasama. At alam ninyo, marahil mas higit ng iniisip ni Pablo nung sabihin ni Pablo kay Timoteo, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan gaya ng kawal ni Kristo. Sapagkat sa Roman legionary, ang pagsasanay sa mga military training ng mga Roman soldier ang siyang isa sa mga pinakamalupit
at pinaka-organisadong military training sa kasaysayan. Ayon sa Romanong manunulat na si Josephus, ang kanilang mga pagsasanay ay parang mga labanang walang patayan o yung tinatawag na bloodless battle. At ang kanilang totoong laban ay parang madugong pagsasanay. Sa kanilang pagsasanay, ino-overload sila ng mga armas, mabibigat na kahoy na espada. Ang mga bagong recruit ay pinagsasanay gumamit ng mga kahoy na espada o yung tinatawag na rudis at mga kalasag na doble ang bigat kumpara sa totoong gagamitin sa giyera. Dahil dito kapag ginawakan na nila ang totoong bakal na gladius, mas mabilis at hindi madaling mapapagod ang kanilang mga braso. Paghampas, sinasanay din nila sa aking nasaliksik. Kailangan nilang hampasin ang isang 6 na talampakang posting kahoy o tinatawag na palos ng 1,000 beses kada araw upang maperpekto ang saksak at iwasan ng taga na nag-iiwan ng bukas na depensa. Yung tinatawag na ambulatura o yung malulupit na long march. Sapagkat sila ay nagmamarcha ng 30 kilometers sa loob lang ng 5 oras. Bakit ko po ito sinasabi? Although marami pa pong bagay ang mga ginagawa nila. Yung castramentation, pagtatayo ng kampo, no, yung tapos mga calisthenic discipline. Alam niyo bakit ko ito po ay sinasabi? Sapagkat nang sabihin ni Pablo, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Binibigyan niya ng diin dito kung gaano kabigat, kung gaano ang kahirapan sa isang tunay na pamumuhay Kristiyano at lalong-lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. Tumutukoy ito sa pagkakaroon ng focus. Ito yung pinaka-application ng bagay na ito. At sa kanilang pagkasanay, sinasanay sila na i-prioritize ang paglilingkod sa Panginoong Jesucristo. At yan ang isang bagay na gustong ipalaala ni Pablo kay Timoteo. Na siya ay magtiis, sakripisyo, at higit sa lahat, mag-focus kung paano niya kalulugdan niya nagtala ng pagkakawal. Maraming mga naglilingkod po kasi ngayon o maraming mga mananampalataya na ang isang paa ay nasa Panginoon at ang isang paa ay nasa sanlibutan. Kaya kung minsan, yan din yung itinuro ng ating Panginoon noong sabihin niyang you cannot serve two master.
Bahagi ng paglilingkod ang pagpapatuloy, anumang sirkumstansya, anumang kalagayan. No? At ang isa sa mga dahilan din ng matinding pagsasanay ng mga sundalo ay yung para sila ay wag maging quitters. Marami kasi na gusto sa paglilingkod, subalit may mga sitwasyon na kung minsan magkukwit muna sila. Hindi po yon nakalulugod sa nagtala sa pagkakawal. Ito walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa bagay na ito, gusto kong makita natin na dapat ay maging handa tayo. At ito ang marahil na gusto rin ni Pablo kay Timoteo. Paghandaan ang mga kakaharapin na mga kahirapan. Tulad ng isang kawal. Sabi niya, hindi sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito. Pangalawa, ginamit din ni Apostol Pablo hindi lang ang pagiging kawal at marahil ay isang katotohanan din sa bagay na ito na alam naman natin ang kawal ay mayroong dalawang bagay din na dapat gawin, yung offense and defense. Ibig sabihin, merong enemies, may mga kalaban. Yung mga tactical na pamamaraan ng mga soldier, kaya minsan gumagamit sila ng spy para alam nila yung weakness and strength ng kanilang kalaban. At ang isang katotohanan dito, maliwanag na ang isang Kristiyano ay mayroon siyang pakikipagbaka, mayroon siyang kalaban. At dapat ito na mapagandaan ng isang Kristiyano sa spiritual na kaparaanan. At yun yung sinasabi niya nung una pa man kay Timoteo na magpakalakas sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat hindi madali ang maging Kristiyano, lalo tigit hindi madali pagka ang isang Kristiyano ay nagnais na maglingkod, lalo na kung siya'y tinatawag sa paglilingkod. Pangalawa, ginamit din ni Pablo ang pagiging atleta. Sabi niya, at kung ang sino man ay makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan, maliban na kung makipaglabang matuwid. Although alam natin, ang tinutukoy ni Pablo rito sa bahaging ito bilang isang atleta, hindi lang yung discipline ng isang atleta, kundi yung mga panuntunan o yung mga rules. Alam niyo po ba na magkaiba ang rules ng athlete ng mga Romans and mga Greek? Meron silang different rules between ancient Greek and Roman athlete. Magkaiba. Sa mga Grego, ang kanilang mga atleta
ay itinuturing na mga ideal, mga kinikilala, mga elite religious. Sila ay mga malaya, tinatawag na pre-citizens. Samantalang ang Roman view or rules of athletic para siyang military training or mass entertainment. Tinatawag ito na spectaculum. At ang mga kabahagi rito ay mga low status professional or slave. At sila'y naglalaban for public amusement. Kaya nang sabihin ni Pablo kay Timoteo at ihalimbawa ang isang Kristiyano sa isang manlalaro, mahalaga, tinutukoy dito ni Pablo yung pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Hindi, sa paglilingkod kasi hindi lang kailangan yung talent, hindi lang kailangan yung gift. Although kasama yon, kabahagi yon. Hindi lang kasama yung calling. Kabahagi rin dito yung panuntunan ng Panginoon. Napakahalaga nun. Yung mga tinatawag na biblical principles. Hindi yung kung ano yung maisip, gustong gawin. Hindi ganon. May mga panuntunan ng Panginoon sa kanyang iglesia, sa kaligtasan, sa mga namumuno, sa bawat bahagi ng iglesia. Mayroong mga tinatawag na biblical principles. At alam natin yan yung nagiging suliranin sa panahon natin. Maraming mga malalaking mga kongregasyon, malalaking mga kapulungan, mga well-known na mga leaders, pero makikita natin na wala na sila doon sa mga panuntunan ng Panginoon. Kung minsan, yung pakikipaglabang matuwid, kailangan ito ng pag-aaral sa mga salita ng Diyos. At hindi lang yon. Yung iba kasi sino-shortcut na nila. Kaya minsan, mayroon tayong makikita na iba yung sistema nila. Minsan, ang panukat nila ay panukat na lang na mula sa sanlibutan. Napakahalaga ng mga biblical principles. Napakahalaga na sa ating paglilingkod, kasama ng ating pagtitiis, pagsasakripisyo, ng kasipagan, ay tumutungtong tayo. Nakikipaglaban tayong matuwid. Ibig sabihin, hindi natin kino-compromise ang church for the sake of mga ambition, mga ninanais natin. At bahagi ito ng pananampalataya natin. Bahagi ito ng pagpapasya natin. Kaya sabi niya, at kung ang sino man ay makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Mga kapatid, kahit gaano ka kasipag, kahit
gaano rin yung sinasakripisyo mo sa paglilingkod. Kung ikaw ay kino-compromise mo yung katotohanan, ito ay hindi pagkakaroon ng putong. At sa bahagi rin na ito, napakahalaga rin na ang isang faithful na believers, ang isang faithful na minister, at hindi kino-compromise yung salita ng Diyos, siya ay naninindigan, siya ay hindi baling mabagal ang paglago. Importante, ito ay ginagawa sa paraan na ayon sa salita ng Diyos. Maliwanag na may putong siya. At alam natin yan na sa judgment seat of Christ ay hindi mawawalan ng kabuluhan yung ating mga tapat na paglilingkod. Kaya dito sa bahaging ito ng pagiging athlete, maliwanag na hindi siya makakakuha ng crown unless na siya ay makipag-compete according to the rules. At katulad nga ng akin nasabi, mayroon different rules ang ancient Greek, no, saka yung Romans athlete, magkaiba sila ng rules. Kaya ina-highlight nito yung sa bahaging ito ng paghahalimbawa ni Pablo kay Timoteo ng pagiging atleta, ay ina-highlight nito yung self-control, training, yung paglilingkod, walk by faith. Yun yung importante. We must follow the rules. Sabi nga, don't reinvent. Huwag na tayo mag-invento pa ng mga pamamaraan. Palawigin lang natin yung mga biblical. Kaya nga tayo, pagka mahalaga yung mga biblical principles, yun yung mga sinusundan natin. Pangatlo, yung bilang magsasaka. No? Tinawag po ito na the three similes of Christian. Kasi hindi lang naman po ito para sa mga lingkod, kundi ito'y para sa lahat ng mga Kristiyano. Dito sa verse 6, yung asap bilang magsasaka, tumutukoy po ito sa hard work, na yung hard working. Kasi yung iba ayaw magtanim . Alam niyo po ba yung problema ng mga Muslim sa Mindanao nung po kami ay nakapasyal doon? May mga kwento po na yung mga Muslim ay bebenta po yung kanilang mga lupa. Bibili sila ng armas. Tapos yung makakabili, magtatanim, maghihirap, magiging matyaga, papagal sila. Pero ang ginagawa, pagka-ataganina sila ay darating at sila ay may mga armas at kinukuha yung mga harvest. Ngayon maraming mga Kristiyanong ganon, no? Ano yung ibig ko sabihin? Yung mga pinagpagalan ng mga una ay gusto nilang kunin. Hindi ganon ang paglilingkod sa Panginoon. Kailangan ng hardworking, pagtsatsaga, simula sa pagbubungkal,
sa pagtanim, sa pagdilig, sa pag-aaruga, at napakahalaga ng bagay na ito. At ang tinutukoy dito, yung sinabi na makakabahagi, ay siyang kailangang unang makabahagi sa mga bunga, sabi rito. Ang application nito, yung spiritual growth and ministry, talagang exhausting labor and patience. Kaya lang ngayon marami talaga na mga kaya nagkakaroon ng mga division, ng mga suliranin, kasi yung iba ayaw nila na mag-labor. Pagka nandyan na, gusto nila sa kanila na. Yun ang problema. Ayaw nila yung hard work. Gusto nila yung harvesting lang. At yan yung nais na ipakita ni Pablo kay Timoteo, na si Timoteo ay una mag-focus, no? Pangalawa, maging matalino sa scripture para makipaglabang matuwid. Pangatlo, nakahandang magpagal, magtiis, magtiyaga. Kasi hindi pwede yung shortcut. At alam natin na ang Diyos ay pinagpapala niya ang isang mananampalataya na nagpapagal. Sabi nga, si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ang Diyos ang siyang nagpapalago. At higit sa lahat, kauli-ulian, dahil hindi ko po masyadong haba nito, medyo masama pa ang aking pakiramdam. Kauli-ulian ang sabi sa verse 7, isipin mo ang sinasabi ko, sabi ni Pablo kay Timoteo. Sa English, ginamit niya yung salitang, consider what I say. Isipin mo ang sinasabi ko. Sabi niya, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Ito po yung bagay na may kalakip na pangako ang sinasabi rito ni Pablo. Ano yung pangako? Ano yung reward ng isang mananampalataya na nakapokus sa Panginoon? Ang isang mananampalataya na nakikipaglaban ng matuwid, nag-i-stand sa katotohanan, at nakahanda na magtiis, mapagod, para lamang magkaroon ng bunga. Ang pangako ay yung understanding. Yun yung reward, Sabi niya, the Lord will give you understanding in everything. Napakaganda po. Napakaganda nito. Sabi niya, bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Ang marahil ang tinutukoy dito na mauunawaan mo ang lahat ng mga bagay
yung layunin ng Diyos, yung nais ng Diyos, yung pamamaraan ng Diyos. Magiging maliwanag ito. At ito yung magbibigay ng lakas, sigla, upang mapagbata natin, matiis natin yung mga pagsubok, yung mga pag-uusig, yung mga gawa ng kaaway, ng dyablo, either without or within. Yun yung bibigyan kanya ng liwanag, ng kaunawaan sa lahat ng mga bagay. Minsan tinatawag natin yun ng discernment. May mga bagay na nakikita ka na hindi makita ng iba. Hindi dahil ikaw ay matalino, kundi ito ay biyaya ng Panginoon. Ito ay blessing ng Panginoon. Mga bagay-bagay na makakatulong upang maging matibay ang iyong pananampalataya, maging produktibo ang iyong pananampalataya, maging mabunga kang Kristiyano. At hindi lang yon, hindi lang minsan sa mga bagay na espiritual, kahit sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ng pagpapasya, ang Diyos ay nililiwanagan ka sa lahat ng mga bagay na yan. At yan yung nagiging dahilan din upang lalo mong matahak at tahakin ang nais ng Panginoon. Yung tinatawag na God's will. Isang biyaya yon. Kaya yung meditation, yung sinasabi niyang consider what I say, kung pagka ang mga salita ng Diyos ay nininilay-nilay natin, ang Diyos bibigyan kanya ng understanding, bibigyan kanya ng kaliwanagan. Kaya doon sa 1 Corinthians 10:13, sinasabi roon na ang Diyos ang siyang magbibigay sa iyo ng paraan sa mga panahon ng pagsubok. Sabi niya, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksoyin ang higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag. Make a way to escape. Yun yung understanding, yun yung enlightenment, yun yung wisdom, yun yung ipinagkakaloob ng Panginoon. Kaya yung mga trap ng kaaway, yung mga snares, yung mga iba-ibang mga pamamaraan niya para mailihis ang iyong pamumuhay, ang iyong pananampalataya, ang iyong paglilingkod, sa tulong at biyaya ng Panginoon, nagiging maliwanag sa iyo. Subalit, kung tayo ay hindi matututong magninilay, yung tinatawag na head knowledge lang, sometimes madali tayong mailigaw, masilo, madaya ng ating mga kaaway. Kaya napakahalaga ng tatlong object lesson na ito ni Pablo. Ang pagiging kawal bilang isang Kristiyano, tumutukoy ito sa pagbibigay ng prioridad sa Panginoon. Hindi ibig sabihin hindi na tayo magtatrabaho. Hindi ibig sabihin, hindi po yun. Kundi ang mahalaga kung ano ang inuuna mo sa iyong puso. Ano yung priority mo? Bilang isang sundalo, handa kang magtiis. Hindi ka mag-quit. Hindi ka gigiba.
Hindi mo iiwan yung post mo. Hindi mo pwede sabihin, sandali lang, alis muna ako. Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa isang alagad na gusto sumunod sa kanya, sabi niya, puntahan ko muna po yung tatay ko. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ka karapat-dapat maging alagad ko. Inalintulad niya rin, ginamit niya rin ang isang atleta, tulad ng akin nasabi, iba-iba ang mga rules. Depende doon sa laro. At ganoon din naman, may mga tuntunin ng Panginoon sa paglilingkod. Yun yung sundan natin. Yun yung unawain natin. Higit sa lahat, ang pagiging magsasaka, nagtuturo ito sa pagtitiis at pagtsatsaga. At yung reward nito, yung makabahagi sa mga bunga. Kaya dito sa ating pong maikling Bible study, nawa ay magsilbi ito na eye-opener sa atin. Sapagkat ang mga similes na ito o yung mga pagtutulad na ito ay hindi lamang para kay Timoteo, kundi ito ay para sa lahat ng Kristiyano. At nais lamang ni Pablo para kay Timoteo ay makita niya, magpatuloy siya na may katapatan sa paglilingkod sa Panginoon. At ang reward nito ay yung enlightenment ng Panginoon sa ating paglilingkod, sa ating pamumuhay. Kakaroon tayo ng maliwanag na tinatawag na perspective, no? Yung tinatawag na biblical, spiritual perspective. At na magiging maliwanag sa atin. Although sa Bible, meron tinatawag na mga gray areas. Walang mga tuwiran. Pero sa liwanag at pagkaunawa na biyaya ng Panginoon, nagkakaroon ka ng magandang judgment sa mga bagay-bagay. Binibigyan ka ng katalinuhan ng Panginoon sa mga dapat na pagpasyahan. Kaya nawa ito ay magsilbing hamon pa sa atin, no? Nakita natin yung three similes of Christian: soldiers, athletes, and farmers. At nakita natin na yung reward, kung i-consider natin ang mga katotohanan ito sa buhay natin, ay bibigyan tayo ng kaliwanagan, pagkaunawa, understanding, discernment ng Panginoon. Alam niyo, lagi ko sinasabi sa inyo mga kapatid, napakahalaga ng discernment. Hindi magmumula sa iyo to. Hindi makukuha to doon sa IQ mo. Hindi. Sa aking karanasan, ito'y biyaya ng Panginoon. At ito ay para proteksyonan, una, ang sarili mo. Pangalawa, ang kanyang iglesia. Upang lalo mong makita yung mga tuntunin ng Panginoon. Kailangan natin minsan yung tinatawag na discernment o yung understanding, enlightenment na mula sa Panginoon. Let us pray. Salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Naway magsilbi pong hamon ito. Masumpungan mo po ang bawat isa po sa amin na maging isang tunay na tapat na kawal ng aming Panginoong Yesus na nakahandang sumunod at mag-focus, magsakripisyo, magtiis
at maging handa rin na manindigan sa katotohanan at huwag matinag at huwag ikompromiso ang katotohanan. At salamat din po, nakita po namin na para kami po ay magbunga, kailangan po namin magpagal. Kailangan namin magtiis, gumawa. Nang sa ganun po ay umani kami at magbunga. Salamat po sapagkat kung masumpungan mo po kami sa buhay na ganito ay ikaw ang siyang magbibigay ng kaliwanagan sa aming mga puso at kaisipan upang aming mapangalagaan ang aming pananampalataya, ang iyong iglesia, at upang kami magamit mo pa at makita ang iyong kalooban at mabahagi ang iyong kalooban sa bawat isa po sa amin. Salamat po. Ang lahat po ng ito ay aming sa madalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Binabalik ko na muna po. Sige po, mga kapatid, maraming salamat din po sa kapatid na Brother Wilson sa kanyang pagturo sa mga salita ng Panginoon. Katulad po ng ating mga ginagawa, mga kapatid, pagkatapos din po ng pag-aaral, kung mayroon po tayong nais na itanong, ay magbukas lamang po ng kanilang mic at pakisuyo na rin po sa ating pong FB Live. Baka meron pong question doon na kailangan po nating maisagot. Sige po, mga kapatid, samantalayin po natin yung pagkakataon kung meron po tayong mga question. Wala po ba tayong question? Ganun din po yung sa ating FB Live, pakisuyo na lang po sa mga kapatid po na nakamonitor. Brother Abel, wala po ngayon sa live po. Okay, Brother Jan, salamat po. Marahil po ay kung wala po tayong mga question, ay marahil ay magwakas na lang po tayo sa isang panalangin. Hingin po natin kay kapatid Jan na pangwasan tayo sa prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Papasalamat po kami sa mabiyayang gabi na pinagkaloob po ninyo sa pagpapatuloy din po ng aming pong pag-aaral ng mga salita sa sulat po ni Pablo kay Timoteo. At nakita rin po namin na ang mga bagay po ito maganda po na matutunan po bawat isa po sa amin. Salamat po sa inyong pong mensahe. Salamat po sa mga hamon po na ito, sa mga katotohanan po na ito. Dalangin po namin, tunay po, ay ilagang po namin. Patuloy po, ito po ay gumawa sa mga buhay po namin. Salamat po sa lahat po ng nakadalo po sa aming pong online Bible study at patuloy din po aming pong dalangin sa lahat din po ng makakapakinig. Sa pamamagitan po ng mga replay po, record po ng video. At yun din po, salamat din po sa aming pong kapatid, kay Brother Wilson, sa pagpapahayag po ng yung mga salita at sa kalakasan po na pinagkaloob po sa kanya. Pagamat po meron pa pong karamdaman po ang aming pong kapatid. Kaya patuloy din po amin pong inilalapit at dinadalangin po na kayo po ang patuloy po na pagkaloob po ng kalakasan physical po sa aming pong kapatid.
Amin din pong dalangin na ang gabi po na ito na kayo rin po ang inaasahan po namin na mag-iingat sa amin din pong pagtulog sa gabi po na ito at sa araw din po ng bukas. Muli po, Ama, salamat po. At ang lahat po ng ito ay amin pong dinadalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen.